Ito po yung naka-title mga kababayan, no? Si Sara Duterte po ba ay isang antichrist? Ano po ba ang sagot diyan mga bossing? Oh, yan. Ako po hindi ako naniniwala na antichrist po si VP Sara. Pero pakinggan lang muna natin, no? Kung saan ba ito hango itong ating topic. O eto. Base po kasi sa kumakalat na interview ni dating ay hindi Vice Presidente pa pala. Sa mga susunod na mga panahon siguro natin sasabihin, dating Vice Presidente. Tingin nyo malapit na yon? Madami nagsasabi, mukhang palapit na ng palapit ang impeachment no? Kay VP Sara. At isa po sa pinapaniwalaan ko na lalong no, nag-meet siya ng impeachment ng dati. Lagi, nagsasanay na ako na tawag ko dating Vice Presidente. No? Oh, naniniwala po ako na ang naging mitya po, isa sa naging mitya, mga kababayan, kung sakali na matanggal sa pagka-vice presidente si VP Sara, yun pong ano niya, yun pong press conference niya, na out of this world po yung mga sinabi ng ating vice presidente. No, sabi ni Rene Baguio, hindi antichrist si Sara, pero pro-demon lang siya. O, eto po pakinggan po natin mga bossing. Oh. Kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin? Wait lang. Diyos ko po, Lord. Yung isang buong ano nyo, madam, yung isang buong hearing nyo po, yung press conference nyo po, halos putulan nyo na nga po ng ulo Nadamay na nga po din. No? Yung labi po ng dating Pangulong Marcos Sr. Nadamay na din po, pati po yun. Gusto ninyong hukayin. Di ho ba? Oh, tuloy. Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Ayan, parang Diyos lang daw po, Parang Diyos lang daw po na... Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Oo, irerespeto natin yun. Ay, bakit? Ano ba yan? Ano yung binilugan nun? Saglit nga, bumalik tayo. Maliit po yung hindi ko mabasa mga bossing Balikan natin yung binilugan. So, kung ikaw naniniwala na may Diyos, kung ako hindi, hindi. Di ba? Respetuhin yung kanyang paniniwala na walang Diyos, mga kababayan. Pero ano nga po ba ito? Ibig sabihin po ba nito, antichrist na ang ating Vice Presidente? O, eto daw. Doon sa mga kanilang ipinapamigay, Office of the Vice President, lahat para sa Diyos, bayan, at pamilyang Pilipino. Hindi siya naniniwala, no? Na may Diyos, pero doon sa kanilang ipinamimigay, parang gusto nilang sabihin na naniniwala silang may Diyos. Parang pamumuliti kayo na. Anyway, antichrist ba ang ating Vice Presidente? Hindi po, mga kababayan. Eto, medyo konting lang po tayo. Base po yung mga sasabihin ko sa aking experience, mga bossing. Sa Pilipinas po kasi, no? Sa Pilipinas po, lalo sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, sobra-sobra o napakalaking porsyento po, mga kababayan, ng Katoliko. No? May mga Muslim. So karamihan po, mga bossing, ay naniniwala na mayroong Diyos. No? Ang kagaya po, i-correct nyo na lang po ako mga kapatid, mga kaibigang Muslim. No? Sa mga Muslim po, si Allah. Sa mga Katoliko po, nandiyan po si Jesus Christ at Diyos Ama, mga bossing. Ewan ko kung si BP Sara naniniwala na Diyos si Kibuloy. Pero pag lumabas po kayo ng bansang Pilipinas, mga kababayan, dyan na. No? Nung nasa Singapore ako, merong tinatawag na free speech. Ano po yun? Free thinker na kung tawagin sila. Free thinker. Maayos na citizen, maayos na tao, mababait, hindi mga pakitang tao lang, pero talagang hindi lang ho sila naniniwala sa Diyos, mga kababayan. Wala silang relihiyon dahil para sa kanila, ang relihiyon po ay negosyo lang. Kasi naman si Kibuloy,
Isa po sa dahilan kung bakit po, mga bossing, ganyan ang paniniwala nila, dahil na din po doon sa mga kagaya nung kay Kibuloy. Sasabihin, relihiyon. Tapos ano pala ang gagawin? Pabenta ng OTAP. Tapos di umano, pagsasamantalahan pa yung mga kabataang babae. So paglabas nyo po ng Pilipinas, mga bossing, ayan, malawak po, madami po yung mga ganyang klase ng tao. Free thinker, kung tawagin doon sa Singapore. Miski po dito sa kinaroroonan natin, o sa Estados Unidos, o sa man sulok ng mundo, mga bossing, madami po yung hindi sila naniniwala sa relihiyon. Ayun. Pero pag sa Pilipinas po, mga kababayan, is maliit na porsyento lang po yan. Kaya kapag ka nasabi mo, wait lang, no? Nasabi ng Vice Presidente, hindi siya naniniwala. Iniisip na agad natin, Antichrist po, mga bossing. Pero, ang punto po natin dito, mga bossing, hindi siya naniniwala, no? Na may Diyos. Yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Ayan. Pero pagdating po doon sa kanilang mga ipinapamigay, ano to? Para pang-uto na lang po. Kasi tayo, maka-Diyos tayo. Tayo naniniwala sa ano ba talaga? Diba? Pamumulitika na lang ito o para pang-uuto na lang po doon sa sambayan ng Pilipino na makaka-receive po nitong mga kagaya nito, mga bossing. At dumako po tayo sa isa pa. Nako, eto yung isa natin. Mas malalim po ito, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Chris Rose, baka 80s o 80s nga sila. They believe more on science. Ayan. Sabi ni Araraya TV, pa-shoutout dito, boss, from Taiwan. At si Julita Etrata, I believe that there is God who is our Almighty Jesus Christ. If there is heaven, there is also hell. The BP will go to hell. Naku, ayun, no? Sabi ni Shiro Kansaki, kagabi dumalaw sa live stream si Attorney Claire. Aba? Sang live stream? Dito ba? O dumalaw kayo sa live stream ni Attorney Claire? Naku, idol ko yan si Attorney Claire. Sabi dito ni Ai Chang, tapos ginagamit yung Diyos. Ay, patawarin ka sana ng langit, no? Anyway, dumako po tayo dito sa susunod nating topic, mga boss. Ano po 'yon? Naku po. Eto, mas mabigat ho itong pag-uusapan natin. Plunder, no? Plunder complaint versus BP Duterte.